Si William Staniforth, isang scientist at astronaut, ay nagsimula sa isang pangunguna sa misyon sa Mars. Sa paglipas ng 270 araw, dapat siyang magsagawa ng isang serye ng mga eksperimento habang pinapanatili ang kanyang katinoan dahil ang paghihiwalay sa malalim na espasyo ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan. Papalapit siya sa kanyang destinasyon araw-araw, nakaramdam ng hindi mapigilang paghila patungo sa Red Planet na parang naririnig niya ang tawag nito. Ang Mars ay isang maliit na planeta lamang sa isang malawak na cosmos, walang nabubuhay o kamatayan doon. Ngunit isang tao mula sa Earth, si Captain William D. Staniforth, ang nagpasya na buhayin ng planeta. Sa Earth, ang mga paghahanda ay isinasagawa para sa unang misyon ng tao sa Mars sa kasaysayan. Ang unang ship, ang Zephyr, ay inilunsad kasama si Captain Staniforth bilang nag-iisang tripulante nito. Pagkalipas ng ilang araw, sumunod ang pangalawang ship na pinapilot ni Captain Emily Maddox. Ang buong paglalakbay sa Red Planet ay inaasahang aabuti ng 270 araw. Sa bisperas ng pag-alis, nagpaalam si Staniforth sa Earth kung saan ang 6 na bilyong tao ang naiwang nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Bakit isasakripisyo ang kanyang buhay para sa isang walang buhay na planeta? Pero sigurado ang kapitan, pupunta siya sa Mars para bigyan ito ng buhay. At pagkatapos, nagsimulang mag-launch ang rocket. Mula sa orbit, tinitigan ni Staniforth ang Earth, hindi mapigilan ang paghanga sa kagandahan nito. Ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano, at pagkatapos kumpirmahin ito, pinahintulutan siya ng Central Control Center sa Houston na tanggalin ang kanyang spacesuit at simulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Isang masayang pulutong ang nagtipon upang makita ang unang lalaking gustong maging isang Martian at binati siya sa channel ng komunikasyon. Ang misyon ay pinangangasiwaan ni Maddox Skinner na tinawag ng astronaut na Skinny. Mukhang malapit na magkaibigan ang dalawang lalaki. Iminumungkahi ni Skinny na simulan ng paggamit nito upang ma-check ang reaktor, isang imbensyon ni Staniforth mismo. Ang aparatong ito ay kumukuha ng hydrogen at oxygen mula sa lupa at muling pinagsama ang mga ito sa maiinom na tubig. Dahil dito, makakagawa si Staniforth ng mahalagang likido para sa kanyang sarili at sa kanyang mga halaman, kapwa sa paglipad at sa Mars, isang tagumpay ng napakalaking kahalagahan. Nang maglaon, inihahanda ni Staniforth ang kanyang unang pagkain sa kalawakan at inaalagaan ang mga halamang papalakihin niya sa buong misyon. Pagkatapos ay itinala niya ang kanyang mga iniisip sa isang espesyal na onboard journal. Nang gabing iyon, nahihirapan siyang matulog. Sinusubukan niya ang iba't ibang tunog, ang pagkanta ng ibon at alon sa karagatan, ngunit walang nakakatulong. Ang kanyang pagiging excited ay masyadong dumadaig sa kanya. Sa umaga, tinawagan siya ni Skinny, oras na para sa lingguhang briefing ng mag-aaral. Pinag-uusapan ni Staniforth ang paghahanda ng misyon. Halos lahat ay masusing binalak, mga supply ng pagkain, kagamitan, at lahat ng mahalagang bagay para sa ekspedisyon. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang pag-secure ng mapagkukunan ng tubig. Iyon ang dahilan kung bakit naimbento niya ang reactor na tumatakbo sa dumi. Gumawa si Staniforth ng isang proseso upang kunin ang hydrogen at oxygen mula sa lupa na kapag pinagsama ay gumagawa ng tubig. Noong nakaraan, sinubukan niya ang kanyang reactor sa Atacama Desert sa Earth. Sa unang 2 araw, kinailangan niyang ayusin ito ng ilang beses habang tinitiis ang nanunuyong lalamunan. At sa ikatlong araw, tuluyan na niyang nagawang makakuha ng tubig. Pagkatapos lamang ng tagumpay na ito ay itinuring na magagawa ang misyon. Kung gumana ito sa Earth, dapat itong gumana sa Mars. Siya ay umalis sa lupa, ngunit ang lahat ng sangkatauhan ay nananatili sa kanya sa espiritu. Nagtatanim ito ng kumpiyansa na ang sangkatauhan ay nalampasan ang sarili nito at naabot ang mga bagong taas. Sa kanyang paglalakbay sa Mars, nananatiling optimistiko si Staniforth. Dinidiligan niya ang kanyang mga halaman, kumukuha ng tubig mula sa reactor, nag-eehersisyo, nagbabasa, nagsusulat sa kanyang journal, at kahit na sumasayaw. Palaging nakikipag-ugnayan si Skinny, ina-update siya sa balita ng Earth. Pakiramdam ni Staniforth ay kontrolado niya ito na nangangahulugang magiging maayos ang lahat. Naalala niya ang kanyang mga pagsubok sa reactor, natagpuan siya ni Skinny sa disyerto, at sa sandaling iyon, tiniyak ni Staniforth sa kanyang kaibigan na sa loob lamang ng ilang taon, mabubuhay ang mga tao sa Mars. Ngayon ay nakikipag-usap siya sa mga sabik na sumusunod sa kanyang mga yapak, nakikinig sa kanilang mga panukala para sa pagtatatag ng buhay sa Red Planet. Sa isang tiyak na punto sa kanyang paglalakbay, dapat huminto si Staniforth sa isang istasyon ng kalawakan kung saan naghihintay sa kanya ang isang nakahanda na supply package. Ang mga astronaut din doon ang magiging huling tao na makikita niya sa mahabang panahon.
Ngunit sa pagdating, pagkatapos iharap sa kanila ang isang maliit na regalo ng sariwang prutas, napansin niya ang isang bagay na nakakaligalig. Ang parehong mga miyembro ng crew ay mukhang emosyonal na naubos mula sa kanilang pinalawig na pananatili sa kalawakan at sa kanilang nabigong eksperimento. Ang lahat ng mga halaman at hayop na dinala nila sa orbit ay namatay. Ang mga astronaut ay labis na nasiraan ng loob sa kabiguan na ito dahil ginagawa nitong walang kabuluhan ang kanilang oras sa istasyon. Bukod dito, miss na nila ang kanilang mga pamilya. Biglang nagmungkahi ang isa sa kanila na dapat iwanan ni Staniforth ang kanyang misyon habang may oras pa, hindi maintindihan kung paano magagawang umalis ng isang tao sa Earth ng napakatagal o marahil ay magpakailanman. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang mensahe na nagpapahayag ng paglulunsad ng kahalili ni Staniforth, si Maddox. Napagtanto na hindi niya pababayaan ang kanyang misyon, pinapanood siya ng mga astronaut na may luha sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay nakiusap ang isa sa kanila kay Staniforth na huwag gawin ang isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan. Bumalik si Captain Staniforth sa Zephyr, ngunit nananatili sa kanyang isipan ang kamakailang pag-uusap nila ng mga astronaut. Naalala niya kung paano nakatanggap ng prestihiyosong literary award ang kanyang dating asawa. Ibinahagi niya ang kanyang kagalakan sa iba, nagpapasalamat na nakilala ng mga tao ang kahalagahan ng kanyang trabaho, habang siya ay nakatingin lang sa malayo bago lumakad palayo. Nang gabing iyon, iniisip niya na imposibleng mas malaki ang buwan sa kalangitan. Tinitigan niya ito ng matagal at bigla niyang naramdaman na nag-iisa siya. Bumalik siya sa bulwagan kung saan nagdiwang ang mga tao, ngunit ayaw niyang sumama sa kanila. Sa halip, nagmamasid siya sa malayo, pakiramdam niya ay nasa ibang lugar siya. Ngayon sa kalawakan, ganon din ang nararamdaman niya. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang maliit na isyu sa reaktor, ngunit tiwala si Staniforth na kakayanin niya ito. Halos natuwa siya sa hindi inaasahang hamon. Binasag nito ang monotony ng kanyang routine. Sa kabila ng nakakatakot na bilis ng spacecraft, wala siyang nararamdaman. Ang lahat ay tila nakatayo, hindi nagbabago. Hindi nagtagal, napansin niya ang mga unang bakas ng kontaminasyon, mga particle mula sa pagkabulok ng mga halaman sa kanyang balat. Ang mga alaala ng mga astronaut sa istasyon ng kalawakan ay bumalik sa kanya at sinimulan niyang maunawaan ang kanilang pesimismo. Gayunpaman, nananatili siyang kumbinsido na malalampasan niya ang anumang mga paghihirap, ngunit isang araw ang reactor ay makakaranas ng mas malubhang malfunction. Naaalala ni Staniforth ang disyerto, ang pagkauhaw, ang pakikibaka. Ang pagkabalisa ay nagsimulang umatake at ipinagtapat niya ang kanyang mga alalahanin sa AI ng ship. Nang maglaon, nakatanggap siya ng mga mensahe ng kaarawan mula sa kanyang mga mahal sa buhay sa Earth. Upang panatilihing abala ang kanyang isip, nagsimula siyang mag-aral ng mga wikang banyaga. Ipinagpatuloy ni Staniforth ang kanyang mga eksperimento sa mga halaman nang biglang nawala ang komunikasyon sa Houston. Ang biglaang katahimikan ay nagdulot sa kanya ng takot, ngunit nang sa wakas ay bumalik si Skinny sa online, ipinaliwanag niya na kailangan nilang ilipat ang lahat ng atensyon sa kahalili ni Staniforth, si Emily, na ang ship ay nakaranas ng mga pagkabigo sa gyroscope na naging dahilan upang siya ay lumihis ng landas. Gumaganap si Staniforth, ginagabayan si Skinny sa mga kinakailangang pagsasaayos sa kabila ng mga protesta ni Skinny na dapat itong pangasiwaan ng mga ground technician. Lumipas ang mga araw, bawat isa ay magkapareho sa huli. Pagkatapos isang araw, naisip ni Staniforth na nawala ang kanyang pangamoy. Nag-spray siya ng iba't ibang pabango at gumaan ang pakiramdam niya kapag nalanghap niya ang amoy ng damo. Nang gabing iyon ay muli siyang nagpatugtog ng mga natural na tunog ng Earth at bigla niyang napagtanto na nagsisimula na siyang mangulila sa kanyang tirahan. Ngayon ay nararamdaman na niya ang puwang na pumapasok sa ship kasama ang kanyang buong pagkatao. Ang mga solar flare na hindi nakikita mula sa Earth ay lumilitaw sa pagtaas ng frequency na nakakagambala sa kanyang mga iniisip. Sa ika-81 araw ng misyon, lumitaw ang isang kritikal na issue. Ang isang maikling circuit sa reactor ay nakakahawa sa supply ng inuming tubig. Gayunpaman, hindi iniulat ni Staniforth ang insidente sa Earth. Alam na ang paggawa nito ay mangangahulugan ng isang agarang pagpapabalik. Naaalala niya ang kanyang pakikibaka upang kumuha ng tubig mula sa disyerto na lupa at sinubukang muling likhain ang proseso sa kalawakan. Isang araw, tinawagan siya ni Skinny na halatang nag-aalala. Nakiusap siya kay Staniforth na iwanan ang reactor dahil nag-aalala ang mga inhinyero sa Earth tungkol sa mga reading nito. Gayunpaman, ang astronaut ay walang humpay sa kanyang mga pagsisikap na ibalik ang aparato na humahantong sa isa pang pagkabigo. Sa pagkakataong ito, nasunog ang bahagi ng reaktor. Kinabukasan, naghatid si Skinny ng mapangwasak na balita.
Pagkatapos ng ilang linggo sa paglipad, natapos na ang misyon ni Skinny dahil sa mga kritikal na aberya at babalik na siya ngayon sa Earth. Hinala ni Skinny na nahihirapan din si Stanaforth, ngunit iginiit ni Stanaforth na kontrolado ang lahat at hiniling sa kanyang kaibigan na huwag mag-alala. Sa totoo lang, nalaman ni Stanaforth sa kanyang sarili na siya ay lalong nilalamon ng mga pag-iisip tungkol sa walang katapusang kawalan na nakapalibot sa kanyang ship. Ang kanyang mga halaman, na pinagkaitan ng sapat na tubig, ay nagsisimulang matuyo. Kinokolekta niya ang bawat huling patak ng likido na maaaring makatulong sa kanya na mabuhay at naalala ang trick ng condensation na nagligtas sa kanya sa disyerto. Gumagawa siya ng mga makeshift collection box gamit ang mga halaman upang kopyahin ang natural na mga siklo ng tubig. Plano niyang siksikin at painitin ang lupa, kumukuha ng hydrogen at oxygen, tulad ng minsang nabuo ng universo ang tubig na humahantong sa buhay sa Earth. Ngayon ay sinusubukan lang niyang ulitin ang proseso. Sa pagdating ng 161 na araw, kinukumpirma ni Stanaforth na makakapagdulot siya ng sapat na tubig para makaligtas sa paglalakbay. Ngunit kung hindi niya ma-restart ang reactor sa Mars, ang kanyang misyon ay magiging walang kabuluhan. Ito ay magtatapos sa kamatayan at sa huli, ang kabiguan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa wakas ay napagtanto ni Skinny na ang Zephyr ay nahaharap sa mga totoong problema. Napilitan si Stanaforth na aminin sa direktor ng misyon na nabigo ang kanyang reactor at hindi na niya ito maayos. Binibigyan siya ni Skinny ng isang huling araw para subukang ayusin ang reactor. Pagkatapos nito, ang ship ay sapilitang ibabalik sa Earth. Nawasak si Stanaforth, ilang taon na siyang naghahanda para sa misyong ito. Naalala niya ang unang beses na uminom siya ng tubig na kinuha mula sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa universo. Noon niya nalaman na siya ay nakatakdang pumunta sa Mars at ngayon ay kailangan niyang talikuran ang lahat. Sa umaga, nag-online si Skinny at naglalabas ng direktang order. Kailangan niyang isuot ang kanyang spacesuit at pumunta sa cockpit dahil sisimulan na ng Houston ang pagbabalik ng Zephyr. Ang gasolina ay naipadala na sa istasyon upang matiyak na mayroon siyang sapat para makauwi. Naiintindihan ni Stanaforth na nabigo ang misyon ngunit alam din niyang hindi na siya makakabalik. Hindi na mahalaga sa kanya na hindi gumagana ang reactor. Pagkatapos ng lahat, walang pa ring tao sa Mars. Sarili lang niya ang itinaya niya. Sa pagkuha ng kontrol sa ship, pinutol niya ang komunikasyon sa Earth. Binalaan siya ni Skinny na kung walang patnubay ng Houston, lilihis siya ng landas at mapapahamak sa kalawakan. Ngunit ayaw makinig ni Stanaforth. Nagsisimula ang araw habang nararamdaman niya ang kalungkutan ng pag-iisa. Itinatala niya ang kanyang mga iniisip, umaasa na balang araw ay may magbabasa nito at wala din siyang ideya kung nasa tamang landas ang Zephyr. Kung mali ang kalkulasyon niya, lalagpas siya sa Mars at mawawala sa kalawakan magpakailanman. Nawalan na siya ng pag-asa para sa misyon, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain, nagrarasyon ng kaunting patak ng mahalagang tubig. Patuloy niyang sinusuri ang kanyang mga pandama, natatakot na mawala ang kanyang pandinig o pangamoy. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkasala dahil nabigo niya ang sangkatauhan. Si Stanaforth ay nagsimulang mawalan ng pag-asa at nagmumukmok sa isang gilid, naghahanda para sa kanyang kamatayan. Isang araw sumagi sa kanyang isipan ng pag-iisip na buksan ng airlock at lumabas, isuko ang sarili sa kalawakan. Ngunit pagkatapos ay umabot sa kanya ang mahinang mga fragment ng transmissions mula kay Skinny. Ang kanyang kaibigan ay nakikiusap para sa anumang uri ng tugon. Umaasa pa rin ang mundo na buhay siya at biglang naalala muli ni Stanaforth ang disyerto habang ang kanyang ship ay naabutan ng bagyo. Namamangha siya habang lumilipat ang mga bagay sa paligid niya at sa sandaling iyon ay naiintindihan niya kung bakit siya nandito. Matapos ang ilang buwang paglalakbay, nakarating na rin ang Zephyr sa Mars. Lumipat si Stanaforth sa cockpit at nagpadala ng mensahe sa Houston na nag-uulat ng kanyang paghahanda para sa landing. Sinusunod ng astronaut ang lahat ng kinakailangang pamamaraan at matagumpay na nakarating sa ibabaw ng pulang planeta. Iniulat ni Captain Stanaforth ang kanyang ligtas na pagdating sa Houston. Pagkatapos ay lumabas siya ng ship at tinahak ang walang buhay na tanawin. Walang nabubuhay dito, ngunit wala ring kamatayan. Tadhana lang ang makakapagsabi kung makakaligtas siya. Ang kwento ay nag-iiwan sa atin ng isang hindi tiyak na conclusion dahil ang buhay ay hindi natin hawak. Ang kalawakan ay puwersa ng kalikasan at tulad ng anumang puwersa ng kalikasan sa mundo, hindi ito mabait sa mga tao. Upang maglakbay sa ibang planeta, hindi lamang lakas at tapang ang kailangan, kundi pati na rin ang katalinuhan, mga kasanayan, at isang matibay na isip na binuo upang mapaglabanan ang mga ganitong sitwasyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.